Mga tol, ito nga pala mga tol ay magpa-primer tayo ngayon. At ang gamit natin mga tol ay yung Jupiter natin na 1.4. So noong nakaraan kasi ang ginagamit ko yung Pro Light ko na 1.8. So masyado talaga kasi makapal yun. At ako ay nahirapan din ako mag-adjust. At ngayon ay meron tayong 1.4. So ito naman yung sinusubukan ko ngayon na ginagamit mga tol. Mga tol, naka isang patong na tayo gamit ang Jupiter 1.4. So ayan, maya maya pa lang at papatungan ulit natin. Papatuyuin muna natin ng konti yan mga tol. Papatungan na naman natin. So minsan nga mga tol, habang nagpapatuyo ka ay pwede mo yung hanginan. Yan ang start ng mga hapon mga tol. Habang nagpapatuyo ay hanginan mo yan. So ngayon lang natin ito napaprimeran dahil nag-antay pa tayo ng isang araw para dumating yung hardiner natin. Dahil naubusan tayo ng hardiner noong nakarang araw. Dahil ang ginamit natin na hardiner ay yung nakalipas pa. Nung ito ay naubos, kaya yan, nalanganin tayo. Pero ayun, mabuti na lang at kaninang umaga ay dinala na ni Amo yung hardiner. Sayang naman yung araw natin. Natambay lang yung sasakyan na natin, di ba? So ito, nagpa-primer na tayo. Yan na, mga tol. So nagpa-primer tayo ng dalawang patong na. So yung Jupiter pala natin mga tol, kung napapansin nyo ay napakalitong tangke. Dahil pang primer lang naman siya, kaya maliit lang yung tangke. Ang purpose niyan ay para maliit yung oras natin sa paghuhugas. Yan ang purpose niya. Dahil pag nagpa-primer ka kasi ay hindi mo naman kailangan na malaking tangke. Basta't makahalo ka lang ng kaya mong ipa-primer. At saka pag nagpa-primer kasi tayo ay maliit lang yung primer natin. Kumbaga pang retoke lang yan o retan. Kaya ang simple natin ay kukunti lang. Kaya papangalawang patong na tayo ngayon. So napaka-astig talaga mga to dahil tingnan nyo naman, napakalit ng tangke, di ba? So puno yan ang primer, di ba? Lalo na yung Jupiter. Ang Jupiter nga pala ito ay 1.4. Kung napapansin nyo, bakit siya kulay green? Kasi dahil yan ay eco ang tawag sa mga ganyan mga tol. Lang ito siya nagamit pang primer. Para sa akin ay ayos siyang gamitin. Gusto ko talaga yung 1.6, 1.7 pang primer mga tol. Dahil alam nyo ba, ang tamang butas ng pang primer talaga ay 1.7. Dahil yan ang sabi ng mga master natin. Dahil wala naman tayong kalaman sa mga ganyan. Dahil naturo nila yun daw ang tamang butas pang primer 1.7. At kung nung una kasi ang gamit pang primer ay 1.3, napakanipis naman masyado, kaya nakabili ako ng Pro Light. Ang problema nga lang ng Pro Light dahil ang light sa gili, makikita mo naman sa picture na digilbis daw, digilbis nga siya. Balik ang problema kasi noong Pro Light na in-order ko,
dahil sa online, nung pagdating niya, sabi ko, bakit nawala yung pangalan na Divilbis? Ibig sabihin pala, pag mga sa online ay pwede ka talagang maloko o pwede kang madaya. Nalain mo ba naman na sa picture ay makikita mo ay pro-light galing ng Divilbis? Ngayon yung pagdating ay pro-light na lang siya at nawala na yung pangalan ng Divilbis. So na-disappoint talaga ako doon. Ngunit wala akong magagawa dahil sa online ko nabili. Dahil bago pa lang tayo sa Japan at wala pa tayong gaanong karanasan, hindi pa gaanong malawak ang idea natin dito. Kaya nga pinapalawak pa natin ang ating karanasan at idea dito, kung saan makakakuha ng mga tamang gamit na baril. Kaya ngayon ay nagka-idea na rin ako at meron na tayong supplier. Kaya gusto ko ngang kumuha ng 1.6 dahil ang 1.6 talaga ay napakaakma talagang gamitin para sa pang primer. Sa mga master pala natin dyan, paki-comment nyo naman kung anong baril ang gamit nyo sa pang primer, mga master. Dahil ang gamit ko ngayon ay 1.4 primer. Dahil ang 1.6 talaga or 1.7 ay talagang napakasulit talagang gamitin yun sa ganitong nagpa-primer ka ng surpreser, mga tol. Kaya ikaw na nag-aaral pa lang ng pintura ay ugaliin mong matutunan ang bawat butas ng baril na gagamitin mo. Katulad na lang ng mga pagtitip ng ganyan kapag nagpa-primer ka. Ay alam nyo ba na dito sa Japan ang mga Hapon ay napakamasila nila sa mga ganyan. Ayaw nila na nahihirapan sila sa pagliliha. Tol, na dito sa Japan ang mga Hapon ay napakamasila nila sa pagtitip, lalo sa mga ganyan. Ngunit alam nyo ba kung bakit nakasagad yan? Dahil ay kanto na yan, character line na yan, mga tol. So kaya sinagad ko mga yan, character line na yan. Pero sa mga ganyan, dapat talagang ganyan. Kasi pag sa mga Hapon naman, ayaw nila na yung nagliliha sila ay mahirapan sila. Gusto kasi nila na palaging madali lang para sa kanila. Ayaw kasi nila na yung nahihirapan sila, mga tol. Kaya yung mga ganyan ay ayos lang. Pero pag yung mga makapal, o kasi masasabi natin na manipis yan dahil nakikita nyo pa kasi yung itim. Yan yung mga ganyan ay muntik na. Talagang muntik na yan, mga tol. Yan, ito muntik yan. Yung ganito ay masyadong napakapal na tayo dito, mga tol. Yan. Ayaw ng mga Hapon na maganyan na masyadong makapal yung gilid dahil ayaw nila na nahihirapan sila sa pagliliha. Kaya sa mga baguhan dyan, sana ay mayroon na naman kayong natututunan sa kunting binabahagi ko na palagi nyong pagbutihan ang pag-aaral ng trabaho dahil ang karanasan sa pagtatrabaho, yan ang susi mo para makamtan mo yung tagumpay. Diba? O yan. At yan naman ay kanto na yan. Kanto na yan. Kaya kailangan talagang makapal yung banda. So ayun lamang, mga tol. Hanggang sa muli. Ito si Silent Assassin. Nagpapasalamat ng napakarami sa inyo